Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? Malinaw na alam ng mga apostol noon na sa kanilang panahon at sa henerasyong iyon, magaganap ang pangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi nga sa pisikal na katawan, kundi para sa kapangyarihan ng paghuhukom at kanyang pagtupad sa lahat ng mga pangako ng kasulatan. Kaya't ginanap ng lahat ang mga hula nang walang naiwan. Patunay na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Paano kung kahit payak na katotohanan na ang sinasabi ng Biblia, pilit pa ring binibigyan ng ibang kahulugan? Aangkinin ng hindi sa kanilang sulat, maipagtanggol lang ang kanilang eschatology. At kahit may mapansing kamalian sa kanilang paniniwala, ay nagwawalang bahala na lang at sinasabing hindi iyon ang mahalaga. Kailan na nga ba nawalan ng halaga ang mga usapin patungkol sa mga ginanap na ng Diyos? Hindi na ba natatakot ang tao na baka nagiging kasangkapan sila ng mga kamaliang nagkakait ng wastong pagpupuri sa Diyos? Na kahit sumilip sa mga sinasabing katotohanan ng Biblia, ayaw na nila. Bakit nagsasara sa kanilang simbahan at ayaw magpapasok ng kahit baka sakali ay pagtutuwid pala ng salita ng Diyos? Kasi nga ay pumipili lang sila ng mga kakamping aral mula sa mga taong sumisingil pa nga ng bayad. Pagkat ang marami nga sa kanila ay ito na ang ginawang hanap buhay. Hindi ito paramihan at palaliman ng kaalaman sa Biblia o pagalingan ng pangunawa at lalong hindi paramihan ng magkakaparehong paniniwala sapagkat hindi kasiguruhan ng tama ang kahit nasa karamihan. Tulad nating lahat, ako'y maaaring nagkakamali rin sa pagpapaliwanag at sa paraan ng pananalita. Kaya't dapat nga na tayo ay laging bukas kapag itinutuwid na ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Biblia ay kapangyarihan ng Diyos na nagtutuwid sa sino mang nagpapasakop sa Kanya at tumatanggap sa mga kwentong naganap na. Sapagkat may tunay siyang kinakausap at pinatutungkulan, napakahalaga ng binabanggit niyang panahon at time statement. Katotohanang hindi maitatanggi ng sinuman. Halimbawa ang sinabi nga ni Jesus noon sa kanila, When you are persecuted in one town, flee to the next. I tell you the truth, the Son of Man will return before you have reached all the towns of Israel. Matthew 10 verse 23, New Living Translation. Marami na ang matatalinong tao ang nagtangkang balasahin at pilipitin ang mga salitang ito ni Jesus. Binigyan ng kung ano-anong kahulugan at paliwanag, umayon lang sa kanilang paniniwala. Ngunit nabigo silang lahat, sapagkat ganito katibay ang time statement ng Biblia. Ang kanyang katotohanan ay sapat sa kapangyarihan at hindi nangangailangan ng tulong mula sa kahit sinong kahusayan at katalinuhan ng tao. Noon pa man ay hindi na siya nalulugod sa mga pagkampi-kampi sapagkat ang Diyos ay para sa kaliwanagan, kaya't hindi siya nagtatangi ng tao. Hindi ba't halimbawa ang sinabi ni Apostle Paul? What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Marami nga ngayong Kristiyano ang nagtatago sa ganitong kalagayan. Ngunit paimbabaw na kunwari ay walang kinikilingan. Pero minsay masahol pa sila sa kanilang pinipintasang relihiyon. Magpakatotoo tayo para sa Diyos at hindi lang sa pinili nating sinasamahan. Sapagkat sa huli at sa ating pagharap sa Diyos, hindi tayo maipagtatanggol ng kahit sinong pinili nating tao't simbahan. Tanggapin mo kapatid ang katotohanan ng salita ng Diyos kung tunay ang iyong pagkampi sa Kanya.